Bahagya akong napapikit dahil sa hilo na nararamdaman. Hinilat ko ng bahagya ang sentido ko, saka nagpakawala ng buntong hininga. Kaya pa ba, Belle? Feel like she said that sarcastic, pero dahil baka sa alak lang. I feel dizzy already. I need to go home. Mahinang saad ko dito. Pero alam kong rinig niya yon, dahil napabuntong hininga siya. No, hindi ka pwedeng umuwi ng lasing. Dito ka na matulog, tama ba ang narinig ko? Kahit sobrang lasing na namin noon, ay hindi siya pumapayag na matulog ako dito sa bahay nila. I'm here at my friend's birthday party. Hailey invited me and her friends. Si Hailey lang naman ang naging kaibigan ko. Nakilala ko siya noong nag-birthday ang kuya ko. Afternoon lagi na siyang bumibisita sa bahay. Tapos lagi itong nagpapakwento about sa mga gusto at hindi gusto ni kuya. Hindi naman siguro ako mapapahamak dahil magkaibigan naman kami, ito yung unang beses na matutulog ako sa bahay ng kaibigan ko. I can't, I'll call kuya to pick me up. Pagdadahilan ko dito, dahil marami pa siyang aasikasuhin na bisita niya. Pero mas lalong sumama ang pakiramdam ko, nang akmang tatayo na ako. Mahina akong napamura dahil dito. No, tabi na lang tayo sa kwarto ko. Then papasundo ka na lang bukas, natatarante niyang saad, saka ako hinawakan sa magkabilang bisig. Ihatid niyo na siya sa kwarto ko. Siguraduhin yung sakin pa rin ang bagsak niya. Lasing lang ako, pero alam ko ang mga naririnig at nangyayari sa paligid. Okay kuya, nataranta ako nang magsalita si Hailey sa tabi ko. Kung hindi ako nagkakamali, ay kuya niya yung nagsalita kanina. Anong binabalak nila? Si Kuya Harry ay dating nanligaw sakin, pero hindi ako pumayag dahil wala pa sa isip ko yun. Akala ko noong una ay tanggap niya na, pero lagi siyang sumusunod sakin. Lagi niyang pinagbabantaan ang mga lalaking lumalapit sakin. Hailey, anong ibig sabihin nito? Please, uuwi na lang ako, pilit akong bumabangon mula sa pagkakasandal sa couch. Naramdaman ko ang mga kamay niya sa bisig ko. I'm really sorry, kailangan ko itong gawin, para makasal ako sa kuya mo, mahinang saad nito, kaya nanlumo ako sa narinig. Hanggang ngayon ay si kuya pa rin ang nasa isip niya. Ginamit niya lang ba ako, para mapalapit sa kuya ko? Magsasalita pa sana ako, nang may umalali saking tumayo sa kinauupuan ko. Uuwi na lang ako, just let me go. Nagmamakaawa kong saad sa dalawang lalaking nakahawak sa magkabilang bisig ko. Pero wala akong narinig na sagot mula sa kanila, kaya naiyak na lang ako sa sakit ng panglilinlang ng kaibigan ko sakin. I trusted her, I treated her like my own sister. But she betrayed me. Mas kinabahan ako nang huminto kami sa isang kwarto, sa kanila ako pinasok doon at pinahiga sa kama. Gusto kong umapila pero wala akong lakas para dito. Nanlumo ako nang marinig ang pagsarado ng pintuan. Pilit akong bumabangon, pero hindi kaya ng katawan ko. Sigurado akong may nilagay sila sa inumin ko. Isang shot pa lang ay namamanhid na ang buong katawan ko. Dahil sa init na nararamdaman, ay dahan-dahan kong kinuha ang blusa ko. May ibang init ng katawan ang nararamdaman ko. Kahit ayaw ng isip kong maghubad, ay kusa pa ring gumagalaw ang kamay ko. Pikit mata kong kinuha ang comforter, saka inilibot sa buong katawan ko. Nakaramdam ako ng antok, kaya hinayaan ko na lang ang sarili kong makatulog. Mahinang mura ko nang maramdaman ang sakit ng ulo ko. Hindi talaga magandang desisyon ang uminom kasama ang mga kaibigan. Iling-iling akong pumasok sa bahay nila Harry, para makitulog muna. Nakita ko naman kaagad si Harry na pababa ng kwarto niya. Do you have extra room? I really need to sleep, bud, saad ko dito. Kaagad naman itong humarap sakin, saka tinuro ang second floor. In my room, you can rest there. But I really need to go, I'm in a hurry, nagmamadaling saad nito, pero bago pa siya makaalis hinawakan ko ang braso niya. What happened? Nag-aalala kong turan dito. My car is on fire. Someone did that, and I want to see that traitor. I really need to go, bud. Nagmamadaling lumisan ito ng bahay nila, kaya hinayaan ko na lang. Pumasok naman ako kaagad sa kwarto niya, dahil ilang beses na rin naman akong nandito. Kaagad naman akong humiga sa kama niya. Nakaramdam ako ng ginhawa dahil dito.
I need to sleep, may photoshoot pa akong pupuntahan bukas. Pipikat na sana ako nang may yumapos sa isang braso ko. Wala sa sariling hinawi ko ang comforter, saka tumambad sa akin ang babaeng mahimbing na natutulog. With Harry, aalis na sana ako, nang bigla itong umupo saka ako dinaganan. Biglang may nabuhay sa katawan ko, dahil sa ginawa nito. Ramdam ko ang init ng katawan nito, kaya dahan-dahan ko siyang binalik sa pwesto niya. Napapikit ako dahil kinagat nito ng marahan ang tenga ko. This is not good. Guwapo ako pero marupok ako pagdating sa mga ganito. Hey, stop that. Siguradong pagsisihan mo ito bukas, kung hindi ka pa titigil, pigil hiningang saad ko dito. Napamaang ako sa ginawa nito. Huwag mo akong sisihin pagkatapos nito, mariin kong saad dito, saka siya niyakap. Nagising ako dahil sa lamig na nararamdaman. Dahan-dahan akong naupo sa kama, pero napaigtad ako sa sakit na nagmumula sa ibang bahagi ng katawan ko. Bigla akong namutla nang maalala ang nangyari kagabi. Kung ano ang pinanggagawa ko kagabi. Mas namutla ako nang makitang may katabi ako. Pero hindi ako makapaniwala kung sino ang nasa tabi ko. Bakit ikaw pa? Alejandro Del Rosario, the hottest celebrity in the country. Nanginginig akong naglakad papalabas ng bahay nila Hailey. Hindi pero nagsisink in sa utak ko lahat ng nangyari kagabi. My best friend betrayed me, and a one-night stand with the hottest celebrity. Oo nga't hindi na ako logi sa nakaano ko. Pero may parte sa akin na pinagsisihan ko lahat ng iyon. Ang gusto ko sana ay sa mapapangasawa ko maibibigay ang iniingatan kong puri. Pero kahit anong gawin ko ay tapos na, at hindi ko na maibabalik pa iyon. Mas mabuting kalimutan ko na lang ang lahat. Belle, biglang sumama ang temple ko, nang marinig na magsalita si Hailey sa bungad ng pintuan nila. Kahit ayaw ko siyang makaharap, ay tinapunan ko siya ng matalim na tingin. Kung ano ang kinaamo ng mukha nito, ay siya namang sama ng budi niya. Wala rin akong magagawa, dahil sa mismong pintuan siya. Yun lang naman ang exit ng bahay nila, kesa naman sa likod pa ako dumaan. Mabait akong tao, pero once na traidorin ako, iba ako magalit. Mas masahol pa sa ginawa nila ang magagawa ko. Pero hindi ako kasing bobo nila. Hintayin ko na lang ang karma na siyang gumanti para sa akin. I'm sorry Belle, kita ko ang pagsusumamo ng mukha nito, pero nanatiling matalim ang tingin ko dito. Bakit, mababalik ba ng sorry mo ang pinakaiingatan ko? Mababalik ba? Naluluha kong saad dito, pero pilit kong nilalabanan iyon, dahil ayaw kong makita niya ang paghihinagpis ko. Nakita ko kung paano siya nagbaba ng tingin saka umiyak. Pero, ang sabi ni Kuya ay hindi niya natuloy, otol-otol na saad nito. Hindi ko pinahalatang nagulat ako sa sinabi niya. Maski ako ay hindi alam kung bakit si Alejandro ang nasa kwarto ni Harry. Kahit na, ginawa mo pa rin ang bagay na ikakapahamak ko, I don't want to see your face anymore. Dahil sa ginawa mo ay kakalimutan na kita, na naging parte ka ng buhay ko. Pinagsisisihan kong nakilala kita, saad ko dito sa kasya tinalikuran. Naririnig ko pa ang pagtawag niya, pero hindi na ako lumingon pa. Para saan pa? Parang matutumba ako sa hangover na nararamdaman. Idagdag mo pa ang sakit sa pagitan ng mga hita ko. Nang makalabas ay saka lang ako nakahinga ng maluwag. Pilit kong hinihinahon ang dibdib ko, saka denial ang number ni Kuya. Tumikim ako ng isang ring pa lang, ay sinagot niya na ang tawag ko. Kuya, pwedeng sunduin mo ako sa bahay nina. Napabuntong hininga ako, dahil parang hindi ko kayang sabihin ang pangalan niya. Where are you? I'm on my way papunta sa company, pero pwede naman kitang daanan muna. Narinig kong saad niya sa kabilang linya. Romero's residence Kuya, mahinang saad ko dito sa kabinaba na ang tawag. Sino ba naman ang hindi mai-inlove sa kapatid ko? He's handsome, matalino, mayaman and caring. Nagawa nga akong ipahamak ng sarili kong kaibigan para lang sa kanya. Napalunok ako nang muling maalala ang nangyari kagabi. Parang hindi ako makapaniwala na nagawa ko yun. Pero alam kong epekto lang yun ng alak. Pati init ng katawan ko ay biglang nabuhay. Oy Belle, you're still here? Napako ako sa kinatatayuan ko nang marinig ang tinig mula sa likuran ko. Bigla akong napalingon sa likod, saka ko nakita si Harry na nakangiti sa akin, na tipong walang ginawang masama.
Nakaramdam ako ng galit at takot nang makita ko siya. Akmang lalapit siya sa akin nang umatras ako, kaya bigla siyang natigilan sa kinatatayuan niya. "Huwag kang lumapit sa akin, nasusuklam ako sa ugali mo. Pareho lang kayo ng kapatid mo. Anong nagawa ko sa inyo para gawin niyo yun sa akin?" Hindi ko alam kung saan nanggaling ang mga pinagsasabi ko. Pero alam ko sa loob ko na ayaw ko siyang makita. "What do you mean?" Nagulat ako sa kinatatayuan ko, nang hawakan niya ako ng mahigpit sa magkabilang balikat. Nandidiri ko siyang tinulak, pero hindi man lang siya natinag. "Get off me. Kung hindi mo ako bibitawan ay sasampahan kita ng kaso, alam ko ang naging plano mo, kaya bitawan mo na ako. Papalampasin ko yun, pero sa oras na lapitan o kahit magpakita ka muli sa akin, ay pasensyahan tayo Kuya Harry." Pilit kong nilalakasan ang loob ko, pero deep inside ay sobrang natatakot na ako. Diniinan ko talaga ang pagtawag sa kanya ng kuya, para ipaalala sa kanya na mas matanda siya sa akin. Kuya dahil yun ang turing ko sa kanya noon. Pero nagbago na ang lahat ng iyon, dahil sa ginawa nila. Napaupo ako sa hapag ng bitiwan ako nito, kasabay ng pagtulak ng bahagya. Mahina lamang iyon pero natamba ako, dahil sa panghihina ng tuhod ko. Walang salitang tinalikuran ako ni Harry, sa kanya sinarado ang gate nila ng malakas. Natawa ako ng bahagya, siya pa talaga ang may ganang magalit. Hindi ba dapat ako ang makaramdam ng galit sa kanya? Napaangat ang tingin ko sa langit. Kahit umaga pa ay makulimlim na, tiyak kong uulan ng malakas. Nahagip ng mata ko ang bahay ni na Hailey, natuon ang atensyon ko sa bandang second floor. Bukas ang bintana nito, saka may balto ng tao ang nakamasid sa kinatatayuan ko. Pilit kong inaaninag ito, pero sadyang malayo ito para makita ko. Guni-guni ko lang siguro yun, kung ano-ano na lang ang nakikita at naiisip ko. Napaigtad ako sa gulat nang may bumusina sa harapan ko. Saka bumungad sa akin ang nakangusong mukha ng kapatid ko. Nginitian ko siya ng bahagya, saka naglakad sa passenger seats. Muli kong nilingon ang bintana sa second floor, saka nagpakawala ng buntong hininga. Tumalikod na ako dito, saka sumakay sa kotse ng kapatid ko. "Hindi ka man lang tumawag kagabi na hindi ka makakauwi, nag-alala kami sayo. Hindi rin nakatulog si mom kakaisip kung okay ka lang." Bigla akong nakonsensya sa sinabi nito. Dahil sa nangyari kagabi, ay hindi ko na naisip yun. "Sorry, nalibang kasi kami masyado. Saka hindi na mauulit pa yon, may pait kong bigkas sa huli kong sinabi." "It's okay, basta wag mo na lang ulitin yun ha. Ihahatid na lang muna kita sa bahay, bago ako pumasok sa kumpanya." Malambing na saad nito, saka marahang ginulo ang buhok ko. Kinuha ko naman kaagad ang phone ko, para i-check ang mga messages. Napanguso ako, nang makita ang sangkatutak na missed calls at messages. Binuksan ko naman ang messages, saka bumungad sa akin ang 34 na messages galing kay kuya, 18 messages galing kay mom, then another 23 messages kay dad. Pinatay ko na lang ang cellphone ko, saka ipinikit ng mariin ang mata ko. Sheesh, sumakit na naman ang ulo ko. Hangover. Kahit nakapikit ay alam kong nakatingin siya sa akin. Tumango naman ako dito. Eyes on the road. "Kuya, mall dito kung saan dito," pero tinawanan lang ako nito. Nang maisip ang nangyari kagabi, ay dahan-dahan akong umayos ng upo sa kanilingon si kuya. "Kuya, do you find my friend interesting?" Curious kung saan dito, pero nginiwian niya lang ako. Hindi ako pumapatol sa bata, "Why did you ask?" Inilingan ko na lang siya, saka tinuon ang atensyon sa labas. Kung ganun kahit na ipagkasundo sila, ay hindi papayag si kuya. Sa bahay kasi open kami sa mga ganang usapan. Hindi kami pinipilit ng mga magulang namin sa kahit na ano. May kalayaan kami sa gusto naming gawin. Pinikat ko na lang ang mata ko, saka lang ako nakaramdam ng antok. Susunod. Nang hihina akong naupo sa hapag ng banyo, saka marahang sinandal ang ulo sa pader. Mag-iisang buwan ko na tong nararamdaman. Lagi akong naduduwal pagkagising ko sa umaga. Akala ko noong una ay normal lang, pero sa isang buwan na iyon, ay halos araw-araw akong naduduwal. Ang init din ng buong katawan ko. Feeling ko lalagnatin ako, saka sobrang lamya ng buong katawan ko, tinatamad akong lumabas ng bahay, pero kailangan kong magtrabaho.
Nayayamot din ako sa manager ko dahil tawag ng tawag. Kailangan kong tapusin ang mga projects ko, para makapagpahinga na talaga ako ng tudo-tudo. Belle, nasa banyo ka ba? Napaangat ang tingin ko, nang marinig ang boses ni Mommy, mula sa labas ng banyo. Yes po, tumikim ako nang maramdaman ang panunuyo ng lalamunan ko. Dahan-dahan akong tumayo, saka lumabas ng banyo. Saka tumambad sakin si Mommy na nakaupo sa kama ko. Mom, what's the matter? Pagtatanong ko dito dahil hindi naman talaga siya pumapasok sa kwarto ko, kung hindi importante. Ngumiti ito sakin saka pinagpag ng bahagya ang tabi niya. Kahit nagdadalawang isip, ay lumapit ako dito saka naupo sa tabi niya. Are you okay? I mean, hindi ka na kasi lumalabas ng kwarto mo. Nag-aalala si Mommy sa'yo. Kung may problema ka don't hesitate to tell, malambing na saad nito, sa kamarahang hinalikan ang noo ko. Mom, you don't have to worry about me po. I'm just tired, mahinang saad ko dito, saka siya niyakap. Naglalambing ang mommy ko. Okay, I trust you naman. But this time sabay kang kumain ng almusal ha. Hindi ako tumatanggap ng hindi, kaya mag-ayos ka na at makakain na tayo. Napanguso ako dahil sa sinabi niya. Tumango na lang ako dito, dahil wala naman akong choice. Gusto ko sanang matulog magdamag, pero dahil nambulabog na si Mommy, ay hindi ko na magagawa yon. Pagkalabas ni Mom ay agad akong nagpalit ng damit, saka sumunod dito. Akmang hahakbang na ako pababa ng hagdan, ay napahawak ako sa ulo ko, dahil bigla akong nahilo ng bahagya. What happened to me? Magpapa-check up na talaga ako mamaya, baka kung ano na ang nasagap kong sakit. Nagpatuloy na lang ako sa paglalakad saka dumiretso sa dining. Doon ko nakita na kumpleto na silang tatlo. Mom, Dad and Kuya. Napangiti ako nang makitang naglalambingan sila Mom and Dad. While Kuya naman ay inaasar sila, saka kinukuhanan ng litrato. Napailing na lang ako sa nasaksihan. Sa tagal kong nagkulong sa kwarto, ay hindi ko na sila nakakamusta. Parang wala akong kwentang anak sa mga actions ko. I'm always thinking about myself, pero hindi ko man lang sila maisip. Tingin ko nga ay makasarili akong tao. My beautiful sister is here, good morning beautiful, malambing na saad ni Kuya, saka ako nilapitan para humalik sa pisngi ko. Kunwaring inirapan ko siya, bago hinalikan sa pisngi niya. Bola mo Kuya, bakit? May kailangan ka. Molditang saad ko dito, saka nagpatiuna papunta sa dining. Kayo talagang magkapatid, lagi na lang kayong ganyan. Kung hindi ko lang kayo kilala ay baka sabihin kong nag-aaway kayo, usel ni Dad saka pinaglagyan ako ng bacon sa plato ko. Dad is so sweet talaga kahit kailan. Thank you Dad. And good morning po, magiliw kong saad dito. Saka ko naramdaman ang pag-upo ni Kuya sa tabi ko. Good morning, Mom, and good morning my dearest handsome Kuya, malambing kong saad sa kanila. Nginitian naman ako ni Mom saka nginuso si Kuya sa tabi ko. Taka ko namang nilingon si Kuya. Parang tanga itong nakahawak sa bibig niya, na tipong gulat na gulat. Habang nakatingin sakin, OA mo masyado sa part na yan, ingos ko dito pero tinuwanan lang ako nito, saka nilagyan ng bread ang plato ko. Lagi naman kasi silang ganyan sakin pag kumakain. Tiyak na naunahan lang ni Dad si Mom sa paglalagay ng food sa plate ko. Kamusta naman ang bunso ko, ang tagal mong nagkulong sa kwarto mo naaga ni Dad ang atensyon ko nang magsalita siya. I'm fine naman po Dad, siguro sobrang pagod lang sa work, maikling saad ko dito sa katinuloy ang pagkain ko. Sabi naman kasing magpahinga kapag may time. Hindi naman tatakbo yung trabaho mo, napakunot ang noo ko dahil sa huli nitong sinabi. Kahit kailan talaga walang ka-sense kausap. Corny mo, komento ko dito, pero pinandilatan niya lang ako ng mata. Manang, malakas kong bigkas, dahil alam kong nasa kusina ito. Hindi naman ako nagkamali dahil doon nga siya nanggaling, saka dumiretso sa pwesto ko. Magandang umaga Manang. Meron po bang grated cheese saka milk po, malambing kong tanong dito. Nginitian naman niya ako. Meron naman hiha, pero di ba ayaw mo sa cheese at gatas? Pagtataka ni Manang habang tinitingnan ako. Ngumuso naman ako dito, saka tiningnan sila Kuya na nagtataka din.
Hindi naman talaga ako kumakain saka umiinom nun, pero bigla akong nag-crave. Bigla kasi akong nag-crave sa ganun, manang maikling saad ko dito. O siya, kukunin ko muna iyon sa kusina, mabilis nitong saad saka ako tinalikuran. Thank you po. Ngiti-ngiti naman akong bumaling ulit sa pagkain ko. Ang weird mo, komento ng kapatid ko, pero inirapan ko na lang siya. Kuya, pakiabot noong salad please, bulong ko dito dahil mas malapit ito sa pwesto niya. Walang imak naman ito kinuha ang salad. Saka nilapit sa pwesto ko. Magana akong kumain, tipong lahat ng ayaw ko noon ay kinakain ko na ngayon. Ihahatid ba kita sa work mo ngayon? Saan ba taping nyo today? Saad nito saka pinunasan ang bibig gamit ang tissue. Katatapos lang nitong kumain saka ako binalingan. Hindi ko pa natanong sa manager ko kuya. Pero I can manage naman, asal ko dito na hindi siya tinitingnan. O ito ang cheese sa kagatas mo hiha, mas lalo akong napangiti sa narinig. Isa-isang nilapag ni Manang ang gatas, saka cheese sa harapan ko. Yum! Masigla kong asal saka ininom ang gatas, at ninamnam ang lasa nito. Not bad. Kukunin ko na sana ang cheese nang malanghap ko ang amoy nito. Napatikip ako sa ilong ko dahil dito. Bakit amoy bulok? Ayaw ko na niyan, nakanguso kong saad, saka tinulak ito papalayo sa pwesto ko. Hindi naman wika ni kuya na inaamoy pa ito sa harapan ko. Yakak! Kadiri ka! Malakas kong saad dito, kaya kinunutan niya ako ng noo. Seryoso, hindi talaga siya mabaho. Bakit ba ang weirdo mo ngayong umaga, napapailing na saad ni kuya, saka mas nilapit pa sa akin ang cheese. Napahawak ako sa bibig ko nang bigla akong maduwal. Nilayo naman kaagad ni kuya ang cheese, nang makita ang naging reaksyon ko. Tama na yan at baka magkapikanan pa kayo, sermon ni mommy saka kami pinandilatan ng mata. Pero hindi ko ito magawang tingnan dahil nasusuka talaga ako. Mabilis akong tumayo, pero nanlamig ang buong katawan ko. Akala ko ay straight ang mukha ko sa hapag. Buti na lang at naagapan ni kuya iyon. Are you okay? Nag-aalalang saad nito, nakita ko naman agad sila mom and dad sa gilid niya. Sa sagot sana ako nang biglang dumilim ang paligid ko. Bell, yon ang tanging narinig ko, then all went black.